Nakita sa kuha ng CCTV ang malakas na pagyanig kanina umaga ng magnitude 5.3 na aftershock sa Barangay Fatima, General Santos City. Ang panibagong pagyanig at ang detalye sa pag-angat ng lupa sa dagat kasunod ng lindol, aming iuulat maya-maya lang. Magandang hapon po. Huli na para mag-sorry. Ito pong reaksyon ng mga magulang na nasawing Ateneo basketball players na sina Divine Adili sa paghingi ng tawad ni Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Humihingi sila ng paliwanag sa training na pinagdaanan ni Adili at kapwa Blue Eagle na si Rene Baterbonia. Nakatutok si Bea Pinlac. Exclusive. I will let him to know that I love him so much. And he will forever remain in my memory. And I will still be proud of him. We are proud of him. He's ever in our mind. Ever in our mind. Tila gumuho ang mundo ng mga magulang ni Ateneo Blue Eagles basketball player Divine Adili nang malaman nilang nalunod ang kanilang anak sa team training sa Aurora noong Lunes. It was the worst moments of my life. I've never experienced what I experienced that day. They shattered the hope of my family. Binabagabag pa rin daw sila ng mga tanong tungkol sa tunay na nangyari kay Divine. The justice that I want there is the truth. Explanation on how everything happened. No clarity at all. For now. No clarity. Para sa kanila, may kapabayaan sa trahedyang sinapit ng anak. He doesn't know how to swim. And I think what they would have done is, first of all, they would have asked them, did you know how to swim? They did not provide anything for them for safety, for their safety. They just carry them down to the big ocean like that. They're supposed to be life jacket. They're supposed to be divers. Well, that's what I mean by carelessness. Hindi pa rin daw nila nakakausap si Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Sa social media post kagabi, humingi na ng paumanhin si Baldwin sa mga naulila ni Adili at nang nalunod ding Blue Eagle rookie na si Rene Baterbonia 4 na araw matapos ang trahedya. No matter the magnitude of our grief, there were two families that experienced a loss that was so much greater than ours. As a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. No amount of words. Sorry. What is sorry? Sorry is not enough because no amount of word that will make Divine to come back to this world again. No amount of apology. What has happened has happened. The damage has been done, and it has thrown my family into a very big problem. Do you accept this apology? No. There's nothing I can do. Ngayong araw, may candlelight service para kay Divine sa Immaculate Conception Chapel sa Ateneo. Hanggang alas 10 ng gabi bukas sa Ateneo Community, ang viewing sa mga labi ng kinilalang big man ng Ateneo Blue Eagles. Nakadisplay ang jersey, mga litrato, at iba pang mga memorabilia niya. Hinihintay pa ng mga magulang ni Divine ang resulta ng autopsy bago iproseso ang pag-uwi sa kanya sa Nigeria. Let his body come first in a good condition. Let the body come first. That is our main priority. The body. And in a good state. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Trahedyang sinapit ng dalawang magkaibigan nang sumalpok ang sinasakyan nila motorsiklo sa concrete barrier sa Pasig. Nasawi ang rider na ayon sa mga rumisponde ay nakainom. Nakatutok si Gabriel Gonzalez, exclusive. Kalunos-lunos ang sinapit ng rider na yan matapos sumalpok sa mga concrete barrier sa kanto ng Ortigas at Meralco Avenue, Pasig City bandang alas 3 ng madaling araw kanina. Ganyan na po, yung nakahiga yung driver dyan, tapos nandito yung angkas niya. Nagkabitak-bitak ang dalawang concrete barrier na nasalpok. Sinubukang i-revive ng mga responder ang rider, pero dahil unresponsive na ang lalaki, isinugod na siya sa ospital. Namatay rin ang rider. Ayon sa mga rescuer, lasing ang dalawa nang mangyari ang insidente. Medyo mabilis na po sila swerving. Then from here po, tumama na po sila sa barrier.
Di po nila nakita kasi medyo madilim din po talaga. Nakaligtas ang kanyang angkas na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Ayon sa kaibigang angkas ng rider, galing sila sa isang get-together sa Antipolo. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nakuhanan ng isang netizen ang pagbunot sa mga puno sa Roxas Boulevard sa Maynila. Nag-iginit niyang hindi totoong earthballing at ginawa sa 10 oras ng gabi. Nag-iimbestiga na rito ang DNR at nakatutok si Von Aquino. We're expecting that these trees will be earthballed. It's not earthballing. Mabubuhay pa ba yan, ma'am? Ma'am, mabubuhay pa ba yan? Yung isa doon nakahiga. It's not earthballing. It's questionable that we're doing this at night. Kinumpronta ng concerned citizen na si Tay Mesario ang navideohan niyang pagbunot sa mga puno sa Roxas Boulevard, Maynila. Tinanong niya kung taga saan ang mga nasa site pero wala raw sumagot. Well, una sir, it's questionable. Bakit gabi tayo nagpuputol ng ano? Hindi na to earthballing, oh. That's not earthballing. Ma'am, taga saan po tayo, ma'am? Bakit tayo nagpe-face mask bigla? Taga saan po tayo, ma'am? Taga DNR tayo? Ay, kung taga DNR kayo. Napansin din daw niyang may nakatumba ng puno at kaunti na lang ang natitirang ugat at sanga nito. Dito sa Service Road sa Roxas Boulevard, nakunan yung viral video kung saan binubunot yung mga puno. Dito yung isa at dito naman ho yung isa. Kung mapapansin ho natin, medyo fresh pa yung pinagbunutan ng puno dahil medyo mamoist pa yung lupa. At kapansin-pansin ho na may naiwang pang mga malalaking ugat ng puno. Binatikos ng grupong Kalikasan People's Network for the Environment ang nangyari. Parang magnanakaw kung kumilos. When you look at the video, makikita mo talaga na tinapyas na yung bahagi ng ugat ng puno. And when you do earthballing, the process is you carefully transfer. It means including the roots and some soil. Sa earthballing, ayon sa DNR, nilalagyan ang bubunuting puno ng hormone para mapangalagaan ang mga ugat nito bago hukayin kasama ang mga ugat at ilang lupa. Meron ding earthballing equipment na ginagamit para ligtas na mabunot at malipat ang puno. Gaya nitong ginamit sa isang park sa Puerto Princesa, Palawan. Iniimbestigahan na ng DENR ang navideohang earthballing sa Roxas Boulevard. Hindi binanggit kung para saan ito at sino ang kontraktor. May mga tauhan daw silang ipinadala para mag-inspeksyon. At kung mapatunayan nilang mali at walang pahintulot ang ginawang earthballing, gagawa raw ang DENR ng mga nararapat na hakbang. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang misa at pagsalubong sa pagdating ng imahe ng Our Lady of Guadalupe sa bansa. Ngayong araw dumating sa Manila Cathedral ang imahen at mananatili roon hanggang June 18. Pagkatapos, dadalhin ang imahen sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Makati para sa pilgrimage ngayong taon. Iikot ang imahen sa buong bansa hanggang Disyembre. Dalawang beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayong araw. Ang emission kanina pasado alas 7 ng umaga at tumagal na mahigit 1 oras. Lumikha ito ng ash plume na 600 metro ang taas. Nagbuga rin ito ng abo kaninang mag-aalas 4 ng madaling araw. Wala namang naitalang ashfall. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan. Hindi po tinanggap ng ina ng nalunod na Ateneo Blue Eagles player na si Rene Baterbonia ang paghingi ng tawad ng head coach ng koponan na si Tad Baldwin. Anya, grief is not accountability. Hindi anya kayang tapatan ng sorry ang pagkamatay ng anak. At mula sa Davao City, nakatutok live, si JP Soriano. JP. Ivan, mga kapuso, narito pa rin po tayo sa tapat ng Ateneo de Davao Senior High Building kung saan pa pumapasok ang mga dumadalo sa public viewing ni Rene Baterbonia. At gaya nga ng iyong nabanggit, kinumpirma ng abogado naman ng pamilya Baterbonia na ang sinabi ng kanyang ina na hindi nila tinatanggap ang sorry ni Coach Tab Baldwin. I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry.
so deeply sorry. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. Ilang araw matapos ang pagkalunod sa training ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, nagsorry si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa kanilang mga pamilya sa video na in-upload ng Ateneo de Manila University. Sa isang podcast na ipinost kagabi, ipinaliwanag ni Coach Tab kung bakit kayo lang siya nagsalita kaugnay sa insidente. The university, obviously, when this tragedy happened, the university wanted to handle things from the institutional standpoint. It was more than a request. Their determination was that not just me, but all of us involved should refrain from any public pronouncements. Ginawaan niya nila ang video para kahit paano ay makausap ang pamilya ni Baterbonia at Adili. But I guess, you know, as the head coach of the team, it's kind of incumbent on me to, you know, stand before the families and speak to them. Pero ang paghingi ng tawad ni Coach Tab, hindi tinanggap ng ina ni Baterbonia. Sa isang post, sinabi ni Rovelyn Baterbonia na hindi kayang tapatan ng sorry ang pagkamatay ng anak. Ang gusto raw niya, maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Ayon sa mga malalapit sa pamilya Baterbonia, hanggang ngayong araw ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan si Coach Baldwin sa mga magulang ni Rene. Ang sabi kasi ni Ma'am, hindi enough yun. Dapat pinakita ko anong nangyari. Yung response daw ng Ateneo, napakakulang. Napakakulang. Yung wala ang nag-inform sa kanya, yung coach pa daw na nasa abroad, hapon na, tapos hindi kumpleto, parang 10 seconds lang. Very sorry, nalunod si Rene. Nitong Webes, iniulat ng The Guidon, ang student publication ng Ateneo, ang panawagan ng mahigit 100 faculty members ng Ateneo para sa transparency at accountability sa insidente mula sa pamunuan ng universidad. Kabilang sa kinwestiyon nila ay kung nasunod ba ang due process ng naturang aktibidad batay sa university regulations, kung naipaalam ba ang aktibidad sa mga magulang at guardian ng mga atleta, at kung may mga inihanda bang safety measures para sa team building. Sa naunang pahayag ng Ateneo, sinabi nitong inatasan na ang isang fact-finding inquiry para imbestigahan ang nangyari. Irerepaso rin daw nila ang mga kumiiral na athletic protocols. Ang NBI na nag-iimbestiga rin, naibigay na raw ang resulta ng autopsy ni Baterbonia sa kanyang pamilya. Yung autopsy po doon kay Rene, yung isang player po, tapos na po at may kopya na po yung pamilya. Bago po nag-holiday, dumating yung resort owner kasama ng kanilang abogado para magbigay po ng pahayag. At meron pa po kami mga ipinapatawag. Hindi pa po tapos, hindi pa po nabubuo yung investigasyon. Pero marami po kasing kailangang tanungin para makumpleto po ang investigasyon. Si Vice President Sara Duterte, sinabing nakukulangan sa naging tugon ng Ateneo de Manila University. Pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari. Hindi lang kay Rene, no? Doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Kagabi, dumalaw ang bise sa buro ni Baterbonia sa Ateneo de Davao Senior High School. Pero ayon sa source ng GMA News, hindi pa nagkaroon ng pagkakataong makausap ni VP Sara ang mga magulang ni Rene. Hindi humupa ang mga nakiramay sa ikalawang araw ng public viewing ng mga labi na Baterbonia sa kanyang alma mater. Nakadisplay din ang number 35 jersey sana ni Rene sa Ateneo Blue Eagles sa UAAP. Ang ibang dumalaw na tagahanga at kaibigan ni Rene, gaya ni Gerald, ibinahagi sa GMA News ang pa-surprise birthday party para sa kanyang 18th birthday nitong May 18. Ito na pala ang huling birthday ni Rene. Galing siya sa dorm niya lang, tapos late na siya na nakaabot. Masaya po, smiling. Nakita niya kami, may mga bisita. Hindi pa rin makapaniwala. Sayang talaga, mabait na bata.
At balik lang tayo, Ivan, sa nangyaring briefing ni Atty. Torion, ang abogado ng pamilya Baterbonia. Kinumpirma rin niya na natanggap na nila ang autopsy report mula sa NBI at meron ding isinasagawang independent forensic evaluation. Hiling ng pamilya na magtalaga ang Ateneo ng isang human face o isang tiyak na taong sasagot sa lahat ng kanilang tanong kaugnay ng nangyari. Hinihiling din nilang hayaan ang mga teammate ni Rene na malayang makapagsalita sa mga investigador at law enforcement offices. Gusto rin ng pamilya ng isang buo at kumpletong ulat sa nangyari at walang kondisyong suporta mula sa Ateneo. At yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik muna sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JP Soriano. Bumunot ng baril at nagbanta pa. Reklamo po ito ng isang TNVS driver sa isang nagpakilalang empleyado ng Napolcom na kanyang nakasagian. Nakatutok si Jomer Apresto. Kawawa po yung pamilya ko. Ayun lang po, sir. Mangiyak-ngiyak ang TNVS driver na si alias Rene habang nasa istasyon ng pulisya sa Mandaluyong City kaninang madaling araw. Ayon sa 42 anyos na biktima, binunutan siya ng baril at pinagbantaan pa ng isang lalaki na nagpakilalang empleyado ng National Police Commission o Napolcom. Ang ugat, simpleng sagian ng sasakyan na nangyari sa northbound lane ng EDSA ADB exit. Sa kwento niya, lilipat sana siya ng linya pero hindi siya napagbigyan ng suspect. Ngayon, nung pagbangga po, nakita ko nagsiselfone po siya habang nagdadrive. Agad naman dumating ang mga tauhan ng MMDA at pinagilid sila sa bahagi ng EDSA na sakop na ng Quezon City. Tapos nung pagbaba po ng sasakyan, biglang bumunot po ng baril. Nasabi po sa tutumba kita dyan. Bakit daw may baril tong suspect? Sabi niya, tiga Napolcom daw po. Sabi ko, hindi naman po gera yung pinunta mo, sir. Nabangga lang po tayo. Na-shock po kasi tapos napatras po ako na natakot po talaga. Kasi first time ko po itong mangyari po sa akin. May baril po talagang dala, positive po talaga. Napatakbo ang biktima hanggang sa nakahingi siya ng tulong sa mga nakabantay na pulis sa lugar. Hindi mo ako tinutukan, binunutan mo lang ako. Kapal na mukha. Ano yun ng permit to carry yan, hindi ako papayag. Mayabang masyado. Dinala sa Mandaluyong City Police Station ang 59 anyos na suspect. Nakuha sa kanyang isang 9mm na baril at isang ID mula sa Napolcom. Merong Napolcom na nakasulat pero yung confirmation na antayin pa namin kung talagang empleyado siya. Under verification pa rin yung sa firearm ng ating suspect. Hinihintay din ng pulisya ang resulta ng breathalyzer para malaman kung nakainom ng alak ang suspect. Desidido ang biktima na sampahan ng reklamo ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Kinondena ni Napolcom Commissioner Rafael Vicente Calinisan ang nasangkot na tauhan ng Napolcom. Pinaiimbestigahan na niya ang insidente. Tutulong din ani ang Napolcom sa mga isasagawang investigasyon at isasampang reklamo ng mga otoridad. Humingi rin ng paumanhin si Calinisan sa biktimang TNVS driver. Iginit niyang hindi katanggap-tanggap ang inasal ng suspect at hindi raw sumasalamin sa values ng Napolcom. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Kabilang ba kayo sa mga tumaas ang bill sa kuryente nitong tag-init? Ako, ang isang fur parent, biglang naghigpit na matanggap ang kanilang bill pero may umaalba. Papatay na yung aircon, alas 4. Hindi pwede. Init daw. Yan ang fur baby na si Maki na tinahulan ang among si Ella nang sabihing patayin na ang aircon para makatipid. Saktong binibidyohan ng kapatid ni Ella si Maki noong mga oras sa yon at hindi raw nila inakalang tila nagprotesta ang alaga. Pero si Maki sala sa init, sala sa lamig. Pagkatapos kasi magpalamig sa aircon, ito naman siya tila nagde-defrost sa araw. Pinag-aaralan po ng gobyerno ang paghahain ng ikalawang arbitration case laban sa China ayon sa isang maritime expert. Bunsod pa rin ito na agawan sa Baho de Masinloc na ngayon ay may floating platform ng China na para raw sa pananaliksik. Nakatutok si Jonathan Andal. Isang dekada mula nang manalo ang Pilipinas sa arbitration case laban sa China kaugnay sa hidwaan sa West Philippine Sea, posibleng maulit ang paghahabla ng Pilipinas. Ayon kay Dr. J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Seas, sila sa academe ay nagbibigay ng mga pag-aaral at rekomendasyon sa pamahalaan ng mga hakbang sa pagtugon sa territorial dispute. Pinag-aaralan din po ng mga, alam ko yun natin at ng mga ahensya, kung ano pang ibang paraan para pwede silang madala sa isang tribunal. If you're going to
to pursue an international case, you better be sure that you will win. No? Which is what we did with the first arbitration case. Sinabi yan ni Batang Bakal matapos mabisto ng Pilipinas na kalahating buwan nang nasa Baho de Masinloc ang isang floating platform ng China, kanilang boya at antena. As of yesterday, the movable floating platform remains to be inside the shoal, and its current location, umakyat lang siya sa northernmost part ng shoal. The two Chinese research vessels remain to be in the vicinity of Baho de Masinloc. 119 nautical miles lang ang layo ng bahura sa Zambales. 500 nautical miles naman mula Hainan, China. Dati pang ginigit ng Chinese Embassy na teritoryo nila ang Baho de Masinloc na tinatawag nilang Huangyan daw. Sabi ng China, scientific research ang isa sa ginagawa nila roon. Pero ayon kay Batong Bakal, ganyan din ang sabi ng China noon bago nila ginawang artificial islands at base militar ang mga bahura sa West Philippine Sea. Yung ang nangyari sa Mischief Reef, no, Panganiban Reef, na noong 1992 ay nakita rin nga natin na tinayuan nila ng struktura. Noong unang sabi nila ay civilian and fisherman shelter lang yon daw. No? Pero alam natin na after several decades, ngayon ay yun ang pinakamalaking base militar ng China sa ating West Philippine Sea. Within a year, matatakpan nila yung Scarborough Shoal at magiging isla na yon. Sabi ni Batong Bakal, kung maritime research kasi ang ginagawa nila, kailangan ng permit mula sa Pilipinas. At nasa batas natin na pwedeng kumpiskahin ng Pilipinas ang istruktura roon ng China. Pero gagawin ba ito ng ating Coast Guard at Navy? Admiral Trinidad and I won't respond to that because those are operational details. Nagbabala ang Philippine Navy sa anilay creeping invasion ng China na hindi lang sa karagatan ng Pilipinas kundi pati sa lupa, ekonomiya, politika at pang-espiya. Dahan-dahan, napakasimple na hindi mo mahalata. Bago tayo umabot sa physical invasion, may mga invasion ang ginawa sa atin through subtle means. Isa sa mga minomonitor ang impormasyong mabilis ang bentahan ng mga beach property sa Palawan na nakaharap sa West Philippine Sea. Nung una, ang concern natin ay yung sa Palawan, parang may nahahalata yata tayo na mabilis ang bentahan, lalo sa coastal area dyan sa West Philippine Sea. Pero kumalat din ito sa mga ibang lugar, no? Dito sa Luzon. Jonathan Andal, Nakatutok, 24. Nasurpresa ang mga divers sa Mediterranean Sea na makita nila sa kanilang pagsisid ang pinakamalaking predatory fish sa mundo, ang Great White Shark. Bakit kaya tinuturing nila itong pambihira? Kuya Kim, ano na? Sa underwater footage na to, namataang palangoy-langoy sa pusod ng Mediterranean Sea ang grupo ng mga striped pilot fish. Kasama ang isang marine predator, isang great white shark. Ang naturang shark sighting, kinamanghan ng mga eksperto. Ito rin kasi marahil ang kauna-unahang pagkakataon na may na-video ang adult great white shark sa Mediterranean Sea. Ang napakapambihirang pagkakataong ito, nakuhanan ng mga diver na namumutol noon ng mga abandoned fishing nets mula sa isang shipwreck sa pagitan ng Sicily at Tunisia. Ang mga great white shark ang pinakamalaking predatory fish sa planeta. Maaari silang humaba ng hanggang 6 na metro. Sila rin ay warm-blooded. Ibig sabihin, kaya nilang panatilihin ang kanilang internal body temperature di tulad ng ibang cold-blooded na mga pating. Ang mga great white shark makikita sa halos lahat ng katubigan sa ating planeta. Pero ayon sa isang pag-aaral ng mga US scientists, napag-alaman na nanganganib ng mawala ang mga pating na ito sa Mediterranean Sea dahil sa illegal fishing. Lahat ng dagat meron siya, pero may preference kasi sila sa temperature, so hindi sila pwede talaga dun sa malalamig na lugar. Kung worldwide yung distribution nila, kasama dun yung Mediterranean Sea, including nga dito sa Philippines, isa siya sa confirmed species natin. Yung concentration ng population kasi ng Great White, depende doon sa areas kung saan nila ni-utilize yung habitat. It usually nagko-concentrate sa areas kung saan mayroon mga sea lion or seal populations kasi yun yung pinakain ng adult na great white. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sinalakay ng NBI ang isang sabungan sa Parañaque. Arestado mahigit 50 inabutang nagsasabong na ayon sa mga otoridad ay bawal sa batas tuwing araw ng kalayaan. Nakatutok si John Consulta, exclusive.
Nasa kalagitnaan ng pagtalpak ang mga sabongerong ito sa Parañaque City nang salakay ng mga ahente ng NBI. Huli sa akto ang mga nasa loob habang nasa gitna ng sabong. Sinubukan pa ng isang ito na tumakas pero sa huli ay inaresto pa rin. Ayon sa NBI Special Task Group, mahigpit na pinagbabawal ng batas ang sabong kada June 12 o Araw ng Kalayaan. Na nakalagay pa doon mismo sa kanilang advertisement na 80 quality fights at nag-iimbita ng mga sasali at mga mamumusta doon sa pasabong. Meron pong Presidential Decree number 449 kung saan itinalaga yung mga araw kung kailan bawal po yung sabong. This is a brazen disregard of law. 55 tao ang arestado na inabutan sa loob ng sabungan. Kumpiskado rin ang kanilang mga equipment na ginamit sa sabong. Yung mga nahuli po natin dito, yung general manager, yung mga nag-ooperate, mga cashier, at mga ilan po na mananaya. Ito ay mensahe natin sa ating mga kababayan na huwag tayong lumabag sa anumang batas at sapagkat kung anumang pong paglabag ay aming pong tutugusin. Wala pang pahayag ang mga inaresto na naharap sa patong-patong na reklamo. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Sabay sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, rumampa kagabi ang ilang Kapuso stars and personalities sa Mega Ball 2026. Sentro ng pagdiriwang ang pagpupugay para sa larangan ng malikhaing industriya at pelikulang Pilipino. Narito ang aking chika. Elegant in white, si Kapuso global fashion icon at the People Have Spoken host Heart Evangelista as she graced the red carpet ng Mega Ball 2026. Itlinex pa niya ang jewelry na mismo siya ang nag-design. It's super nice because especially when you have all these madams that appreciate your hard work, that acknowledge the detail and the quality of gems and jewels that I've been, really I'm very hands-on. Fresh from her vacation abroad naman si Shubi Etrata na mas lumalim daw ang pagkilala sa kanyang TDH na si Anthony Constantino. I've learned a lot of their culture, especially Anthony's. So, happy ako. Busy man sa preps ng kanyang upcoming Kapuso medical drama series na Code Gray si Alden Richards. Hindi pa rin nawawala ang oras niya para sa cycling. It's really more about time management. Yung age ko ngayon na I think ito yung tamang moment na to seize the moment and take every opportunity that presents itself. Dumating din para makipagdiwang sina First Vice President for Sparkle GMA Artists Center Joy Marcelo at Sparkle stars Kailin Alcantara, Cassie Ligaspi, Ashley Ortega, Dustin Yu, Bianca King, Michelle D, Dennis Trillo and Jeneline Mercado, Glyza De Castro at ang husband niyan si David Rainey, Jillian Ward at the Master Cutter leading lady Max Collins. Gusto ko po kasi ng timeless lang na piece, tailored lang, something simple na komportable. I feel so privileged to be here and to celebrate Independence Day. I'm so excited to see what everyone's wearing. Kinilala naman ng magazine ang mga naging ambag ni Barbie Fortesa at Bianca Umali para sa industriya ng pelikula. Lubos na pasasalamat and gratitude from the bottom of my heart for recognizing my hard work all these years. I'm just honored to be acknowledged as one of this generation's women in movies. Nandito po ako dahil sa pagmamahal ko para sa sining ng pelikula. Matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes, naobserbahan sa ilang bahagi ng Sarangani at Davao Occidental ang pag-angat ng lupang dating nakalubog sa dagat. Ang paliwanag po ng FIVOX sa pagtutok ni Katrina Son. Sunod-sunod pa rin ang mga aftershock sa Mindanao, gaya ng magnitude 5.3 na pagyanig kaninang umaga, na nagdulot ulit ng takot sa ilang taga General Santos City. Nagalino guys. Gayon din sa Coronadal, South Cotabato. Ang aftershock sinundan pa ng malakas na ulan at baha sa ilang bahagi ng lungsod. After linog, nakaranas naman sa baha. Kulay putik na baha naman ang rumagasa
nang umapaw ang isang sapa bunsod ng pag-ulan sa Tibuli, South Cotabato. Kasabay nito, puspusan ang paghahanap sa isang lalaking mag-uuling na pinaniniwalaang natabunan ng lupa kasunod ng lindol noong Lunes. 61 na ang kinitil ng lindol nitong Lunes, ayon sa Office of Civil Defense. 33 pa ang nawawala. Patuloy ang paghahatid ng tulong sa mga nilindol na lugar. Nag-inspeksyon naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Malita, Davao Occidental kung saan nakaimbak at pinoproseso ang relief packs. Nakipagpulong din siya sa mga lokal na opisyal. Food-wise, they're okay. Bagamat merong mga isolated reports na hindi pa naabot, but those naaabot na dahan-dahan kasi the roads are clearing up already. Pinamamadali na rin ang pagproseso ng mga listahan ng napinsala ang tahanan para maumpisahan na ang emergency cash transfer. Buhay rin ang bayanihan. Ang ilang college students sa Jensan dumayo sa barangay Kablalan sa Glan Sarangani para mamahagi ng pagkain. Inoobserbahan naman ng FIVOLCS ang mga natuklasan nilang co-seismic shift o pag-angat ng lupa matapos ang lindol noong Lunes. Sa baybayin ng barangay Pangyan, Glan Sarangani, ang dating lubog sa tubig na lalakaran nila. Kita ang dating coral reef. May ganyang ding nangyari sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. May posibilidad pa rin na baka may mga iba pang area no kapag napunta na ng mga field personnel natin yung ibang area. So pwedeng madagdagan pa yung area na nagkaroon ng coastal uplift. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Lumabas sa Facebook page ng New Zealand-based lawyer na si Tudor Clee ang pahayag ng asawa ni Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin na si Effie. Si Clee ang nagpakilala abogado ni Effie. Ang sabi ni Effie sa video, nagbabala siya sa Ateneo de Manila University na hindi anya ligtas sa mga bata sa paligid ng kanyang mister. Inimok daw niya ang universidad na alisin sa kanilang campus si Baldwin. Pero sabi ni Effie, sinubukan anya siyang patahimikin ng Ateneo. Legally married pa rin daw sila pero iniwan niya si Baldwin noong 2020. Nagsalita raw siya para tiyaking hindi may uugnay ang kanyang pamilya kay Baldwin. I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Nakausap ng GMA News ang abogadong si Clee mula sa New Zealand. Kinumpirma niyang kasal pa rin daw sina Baldwin at si Effie. Sa isa namang post sa X, nagbigay ng saloobin ang pinakilalang stepdaughter ni Baldwin na si Giota Calogiru. Sa pakikipag-usap ng GMA News kay Clee, kinumpirma niyang si Giota ay isa sa 4 na anak ni Effie mula sa nauna nitong asawa. Hindi niya nagkaanak sina Coach Tab at si Effie. Si Tudor Clee ay nakumpirma ng GMA News na barrister at solicitor sa New Zealand. Sinusubukan kunin ng GMA News ang panig ni Coach Tab at ng Ateneo. Bukas po ang GMA News sa kanilang panig. Tila tumigil po ang mundo ng mga netizen nang nag-down kagabi ang meta platforms gaya ng Facebook at Messenger. What you think, mga kapuso? Ikaw ba apektado? Nakatutok si Bea Pinlac. Oh, kabado 20 ka ba nang bigla kang na-logout sa Facebook, Messenger o Instagram pasado alas 9 kagabi? Si Famela, 2 oras na stress. Di pa man din niya naaalala ang password niya. Kaya pati love life daw niya, damay. Sobrang hassle po kasi sobrang tagal po na nawala. Disappointed kasi di ko po makontak yung boyfriend ko. Si Yolanda, nahinto ang online maritesan. Siyempre, habang nakahiga, nagdutot-dot. Para biglang nawala. Paano ako makapag-chat? Wala yung mga pangalan niya. Inulit-ulit ko, pinipindot ko ulit, balik na naman ako, back ko na naman. Ayon sa website na Down Detector, sa buong mundo, umabot sa lagpas 100,000 ang mga ulat na may problema sa kanilang Facebook at nasa 10,000 naman sa Instagram. Na-restore matapos ang ilang oras ang services ng Meta apps.
Pag bigla ito nangyari, tapos may mga tao nagmo-monetize nito, especially for their business, affected talaga sila. Especially pag tumagal pa ito ng 24 hours, sometimes that's the only way to connect to other people. May impact yan sa emotionally and psychologically sa ibang tao. Hindi lang mga personal account ang apektado sa aberya ng Meta apps. Apektado maging mga empleyadong ginagamit ang Meta apps sa trabaho at transaksyon. Delay sa mga clients. Kaya yung mga workload namin sa prod ngayon is tumataas ang tumataas. Kailangan namin mag-time in, time out sa GC namin. Tapos di po ako nakapag-time. Yung parang nakapag-time in sa GC namin kasi importante po sa amin. May economic loss din sa kanila yan. Sigurado. Kasi especially kung malaking damage sa network nila, malaki gastos nila for that. Wala pang pahayag ang Meta sa dahilan ng panibagong outage. Kaya kung magkaaberya ulit ang mga app nito, ang mainam daw gawin, chill lang muna, wag magpapanik. May different social media pa naman. Marami pa pong options for that. Ay di wala na. Mag-ano na lang ako dyan sa likod. Upo-upo na lang. Magtingin-tingin lang. Muni-muni. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.